Ano po yung series natin? Overflow. Overflow. No, everybody say overflow. Ayan. About po yun sa Holy Spirit na tunay na nais na mag-umapaw ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng tao. At kung ito po ihahayaan natin na kumilos ang Lord, marami po tayong mararanasan na overflowing blessing and overflowing breakthrough ng ating buhay. Ang title nito mga kapatid is, basahin natin, 1, 2, 3, go. Ayan. Isa pa. 1, 2, 3, go. Ayan. Full of faith and power. Dito po tayo sa Acts chapter 6 or Gawa chapter 6. Beginning at verse 8 po tayo. Pero basahin po muna natin ano ba ang tema ng book of Acts sa Acts 1:8. Ang sabi doon, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Wala po tayong magagawa kung wala po ang Panginoon, wala po ang Banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya napakahalaga yung matanggap. Everybody say receive. Ayan, receive or accept by faith, no? Yung tunay na pananampalataya na galing sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya naman po mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo. Basahin po natin ang Gawa chapter 6 beginning at verse 8. Ayan. Dito po tayo mag-uumpisa sa Gawa chapter 6. Basahin ko po sa Tagalog. Sa verse 5 po muna, ang sabi doon, nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito, kaya't pinili nila si Esteban or si Stephen, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng banal na Espiritu. Sino po si Stephen? Lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. At sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas na taga-Antioquia, isang hintil na hikayat sa pananampalataya ng mga Hudyo. Amen. So yun po ang nangyari, no? Na tunay na pinili ng Diyos ang bawat isa sa atin. Sino po ang naniniwala pinili ang bawat isa sa atin, no? At si Stephen po, he lived an amazing life. Maikli lang po yung naging buhay ni Stephen. Mga around 30 years old lang po siya. Pero talagang yung pananampalataya niya napakatindi, mga kapatid, no? Dahil alam niya yung kanyang purpose. Everybody say purpose. Ayan. No, and si Stephen, around 30 years old, he died. At ang kanyang buhay ay tunay na makabuluhan. And si Stephen po, kung di niyo po alam, siya po yung first martyr. No, pag sinabi pong first martyr, yung namatay dahil sa kanyang pananampalataya at hindi niya yun binitawan. Amen? So, tuloy-tuloy po ang pagkilos ng banal na Espiritu hanggang sa panahon natin. No, at tayo po ngayon ay nasa huling panahon na, kaya napakahalaga, meron tayong full of faith and power. Basahin po natin sa verse 8. Yung sabi po doon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan. Kaya't nakakagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. Amen? So, pinagpala po ng Diyos at marami pong gifts si Esteban. At nakita ng mga tao yung kagilagilalas na ginagawa ni Stephen through the power of the Holy Spirit. Sa verse 9, minsan nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi ng sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Cyrene, Alejandra, Cilicia at Asia. Sa verse 10, ngunit hindi nila kayang salungatin ang karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na nagpatotoo laban sa kanya ng ganito. Sabi ng mga lalaki, narinig naming nilalait niya si Moses at ang Diyos. Sa gayon, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y sinunggaban nila at dinala sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Sabi po sa verse 13, nagharap sila ng mga sinungaling
na saksi laban kay Esteban. Sinabi ng mga ito, ang taong ito ay walang tigil sa pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moses. Narinig naming sinasabi niya na ang templo raw ay gigibain nitong si Jesus na taga Nazareth at papalitan ang mga kaugalingang ipinamana sa atin ni Moses. Sa verse 15 po, si Esteban ay pinagmasdang mabuti ng lahat ng nakaupo sa kapulungan at nakita nila na ang kanyang mukha ay parang mukha ng isang anghel. Amen. Sa chapter 7 po, no? Sa verse 1, ang sabi po doon, si Esteban ay tinanong ng pinakapunong pari, totoo ba ang lahat ng ito? Sumagot si Esteban, mga kapatid at magulang, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Ang dakila at makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa ating ninunong si Abraham nang siya'y nasa Mesopotamia pa, bago siya nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya ng Diyos, iwan mo ang iyong lupain, kamag-anak, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. So in short mga kapatid, inihayag ni Esteban yung pangako, yung ginawa ng Diyos kay Abraham. At marami pa pong kinote si Esteban or si Stephen sa mga ginawa ng Diyos sa mga kanyang anak. Amen. At tunay nga, yung mga nauna sa atin mga kapatid, they live their life full of faith. Everybody say full of faith. Amen. And full of power. And that is the power of the Holy Spirit. Kasi po, kapag natanggap mo ang Holy Spirit sa buhay mo, magsisimula kang maunawaan ang plano ng Diyos. Amen. Sino po dito yung naguguluhan sa buhay niya? Marami po sa atin naguguluhan sa buhay, hindi natin alam kung paano, hindi natin alam kung ano gagawin. Kaya napakahalaga po yung ma-receive mo ang banal na Espiritu, so you will know your purpose in life. At malalaman mo na mahal ka ng Panginoon. Sabihin ko yung sa katabi mo, mahal ka ng Diyos, kapatid. Amen. At may plano ang Diyos sa iyo, kapatid. Amen. The Holy Spirit will guide you. Amen. Sino po yung guide natin? The Holy Spirit, no? And the Holy Spirit will give you power. Amen. And the Holy Spirit will help you na makita mo ang mga pinaka-importanting mga bagay na dapat mong gawin at dapat mong unahin. Amen. Sino dito naniniwala na may magandang plano ang Panginoon sa kanya? Amen. Amen. At sino dito nakakaalam ng mga importanteng bagay na dapat niyang gawin? Sino naman dito yung hindi niya alam yung dapat niyang gawin? Walang umaamin. Amen. Minsan kasi tama po, no? Hindi natin alam ano ba yung dapat gawin sa problema na to. Ano ba yung dapat natin gawin sa mga bagay-bagay sa buhay natin, mga desisyon natin. Amen. Kaya napakahalaga po ng banal na Espiritu na siyang mapuspos ang isang tao. Amen. Ano po ang matututunan natin sa buhay ni Stephen? No? Naniniwala po ako na ang Diyos ang nagsulat ng istorya ni Stephen. Sino po naniniwala dito si Lord yung nagsusulat ng story mo? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord. Amen. Hindi pa tapos ang Panginoon. Sinusulat niya yung storya mo at balang araw, pwede ang iyong buhay ay maging inspirasyon ng ilang mga tao. Yes, amen. Sino dito yung gusto makaiwan siya ng legacy? Amen. No? Na bilang malakas yung iyong pananampalataya. Amen? Yun ang nais ng Panginoon na sa mga susunod na generation, ang atin pong isang pinaka-importanting maipamana ay yung pananampalataya sa Diyos. Amen? At si Stephen po, kahit maikli lang yung buhay niya, isipin nyo hanggang ngayon pinag-uusapan yung papaano naging yung buhay niya. Amen? Bakit? Kasi talagang sumunod siya sa ating Panginoon. No? And paano dinescribe ng Bible si Stephen? Sabi sa verse 5, no? 6:5, nalugod ang buong kapulungan sa panukala, kaya pinili sino? Si Stephen, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, hindi siya natitinag. Pag sinabi mong lubos yung pananampalataya, hindi ka matitinag anumang mangyari sa buhay mo. Yes, amen. Hindi ka matitinag anumang
persecution o anumang condemnation sa paligid mo. Amen. Anumang komento ng mga tao, no, hindi mahalaga sa iyo 'yon. Ang mahalaga sa iyo, pinakikinggan mo yung sinasabi ng Diyos. Amen. Amen po. Sino po dito yung nais magkaroon ng napakalakas na pananampalataya? Amen. Yung lubos ang pananampalataya. At hindi lang si Stephen yung binanggit doon, napili din si Felipe, Procoro, Nicanor, si Timon, si Permenas at si Nicolas, no? Ibig sabihin, napakaraming pinili ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. No? Pwedeng masulat dyan, no? Na kapag na-check yung history, ay talaga, si brother ganoon, di ba? Halimbawa, si brother Emmanuel, talagang yung pananampalataya niya ay sa Diyos talaga. No? Lubos yung kanyang pananampalataya. No? Yun po yung isa nating purpose, mga kapatid. Yung mabuhay tayo sa pananampalataya. Amen? Until the last part ng verse na ito, mga kapatid, no? Sa chapter 7, 55 to 56. No, basahin po natin. Talon tayo sa chapter 7, 55 to 56. Sabi doon, ngunit si Esteban napuspos ng Espiritu Santo. Nagbago ba yung katayuan ni Esteban? Hindi. Hanggang sa kaduluduluhan ng kanyang buhay, ano siya? Puspos ng Espiritu Santo. Siya'y tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. At si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. So wala pong pagbabago yung kanyang pananampalataya at puspos pa rin po siya ng Espiritu Santo. Sino dito yung gustong mangyari sa buhay ngayon? Amen. No? Yung hindi yung pag Sunday puspos ka, di ba? Tapos pagka Monday pudpud ka. Sino dito yung gusto laging puspos siya ng banal na Espiritu? Amen. No? Hindi yung every Sunday lang, that every day of our lives. Sabi, be filled with the Holy Spirit. At mapupuspos lang tayo ng banal na Espiritu kung yung intention natin sa araw-araw ay mapuspos ng banal na Espiritu. Kung yung intention natin, bukana ng ating paggising lamang sa umaga, nagpasalamat ka, nanalangin ka, humingi ka ng gabay sa Panginoon, right there, pupuspusin ka ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga po isinasa buhay natin yung ating pananampalataya. Tama po ba, mga kapatid? Si Stephen, he is the first martyr, meaning witness. Everybody say witness. Iyan. No? Bakit martyr? Because doon mga panahon ng Panginoong Hesus na yon, o yung panahon ng mga apostol, no? Kapag ikaw ay namatay dahil sa pananampalataya kay Jesus, you are called martyr. Amen? Or witness. No? Sa panahon naman natin ngayon, when you witness for Jesus, pwedeng mangyari pagtawanan ka ng tao. Eh, di ba yun? Yes. No? Sa panahon natin ngayon, may mga pagkakahalintulad din, tama? Pag nag-witness ka para kay Jesus, tumayo ka para kay Jesus, pwedeng maraming lumayo sa iyo. Layuan ka ng mga tropa mo, layuan ka ng mga kapitbahay mo, kaibigan mo, katrabaho mo. Pwede. Mangyari sa iyo yun, no? Pero katulad ng pananampalataya ni Stephen, sa Diyos talaga siya. No? Hindi niya inaalintana anuman nang sabihin o dumating na mga komento sa kanya. Focus lang siya sa paglilingkod, pagsunod sa ating Panginoon. Amen. So, yun ang pwedeng mangyari sa atin dito sa Pilipinas, no? At marami po, kahit sa panahon natin ngayon, pwede yung sa mga bandang Middle East, yung mga ibang lugar, pinagbabawal pa rin yung Bible. Amen? Pero may mga Bible study na doon. Amen. Tama po ba? At marami doon, puspos ng banal na Espiritu, na hindi sila natatakot na itaguyod ang gawain ng Panginoon doon. Dahil sila'y lubos na sumasampalataya sa Diyos. Isipin mo, marami ng death threats. Sino dito yung nakabalita na maraming pinatay sa Nigeria? Amen? Isipin mo, na nananambahan sa Panginoon, pinagbabarel. Diba? Dahil ayaw sumama doon sa pananampalatayang iba, kaysa sa pananampalatayang Kristiyano. Marami pong pinatay at patuloy na nangyayari yan ngayon Yes. sa ibang mga bansa. Kaya nga mga kapatid, mapalad tayo dito, malaya tayong nakakapagpahayag. Malaya tayong nakakapag-Bible study.
prayer meeting, Sunday service. No? Kaya wag natin katamaran. Tama, no? Kaya nga sabi kanina sa devotion pangaralan yung mga tamad. Sino dito yung gusto niya, Pastor, gusto ko talagang wag nang umabsent. Sino dito yung ganon? Sa gawain ng Panginoon, no? Pumalakpak yung ayaw umabsent. Ayan. Yung ayaw umabsent, pumalakpak, sabi ko. Amen? So, ganun si Stephen. Basta may pinapagawa ang Panginoon, go siya. Amen? Kahit maikli yung buhay niya, around 29 or 30 years old lang, no, ang buhay niya ay punong-puno ng pananampalataya. Amen. At paano natin malalaman if you are living your life full of faith at walang pagsisisi? Sino dito yung gusto niyang mabuhay na wala talagang regrets? Live life without regrets. Amen? So, it depends on your understanding about life. Ano ba ang pagkakaunawa mo sa buhay? Yung goal mo lang ba is yumaman? No? Yung talagang ikaw ay magkaroon ng maraming ari-arian? Hindi naman po masama yun. Pero kung yun lang ang goal mo, you are missing the point. Amen? Missing the point of the purpose of God in your life. Amen? Ang sinasabi ng Panginoon, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. No? Yung pangako na yun ng Panginoon, kapag siya ang iyong pastol, siya ang iyong Panginoon, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, mga kapatid. At yun ang pinanghawakan ni Stephen sa kanyang buhay. No? May nagsabi, ang buhay ay parang coin, or parang yung barya. No? Parang pera You can spend it any way you want, but you can spend it only once. Amen. Paano mo pagdidesisyonan ang buhay mo ngayon, kapatid? No? You can do whatever you want sa panahon ngayon, but remember, meron ka lang buhay na isa. Amen. May isa ka lang buhay na pinahiram galing sa Diyos. Saan mo gagamitin ang buhay mo? Para kay Stephen, ito ay dedicated, devoted sa Panginoon. Amen. At alam niyo po ba, mga kapatid, ang pag pinag-usapan ng kamatayan, merong amazing power to make you realize na importante pala ang maglingkod at kumilala sa Diyos. Pag nasa banig ka na ng sakit, karamdaman, bingit ng kamatayan, it will be crystal clear, no, na napakahalaga pala ng Diyos sa buhay mo. Amen? Ang tao kasi matigas ang ulo, no, hanggat hindi dumarating sa punto na talagang kagipitan na hindi tumatawag sa Diyos. No? At sinasabi pa ng maraming tao, wala silang panahon sa Diyos. No? Pero nung na-hospital na, siling lang yung nakikita niya, ay marami pala akong time para sa Diyos. Amen, mga kapatid? Yun po ang katotohanan ng buhay. Until you are ready to die, hindi mo alam kung paano ang mabuhay. Amen? Until you are ready to die, you don't know how to live your life. No? Pag sinabi ba ng doktor sa iyo, kapatid, na meron ka na lang 1 buwan, no? Ano kayang gagawin mo? No? I can guarantee you, mga kapatid, na magfo-focus ka doon sa importanteng bagay. Pag sinabi ng doktor sa iyo, 1 buwan ka na lang, meron ka bang panahon sa mga walang kakwenta-kwentang bagay? Wala. You will focus on what is important. No? Importante pa ba kung ano ulam mamaya? Kung 1 buwan ka na lang mabuhay? Importante pa ba kung ano susuotin mo? Importante pa ba kung may bago kang sapatos? Sino dito nauunawaan yung mensahe ng Lord? Amen. Amen? Kasi kapag ganoon, naunawaan mo ang bigay ng Diyos, yung buhay na bigay ng Diyos sa iyo, magfo-focus ka, no? Doon sa mga importanteng bagay, lalo-lalo na bagay na eternity. Amen? Kaya nga, mga kapatid, you know why? Because when you are about to face death or eternity, no? At mamamaalam ka na sa buhay na ito,
magiging klaro na sa iyo ang mga importanteng mga bagay. No? Tatanungin kita kapatid, anong importante sa iyo ngayon? Yung iba, ang importante sa kanila, yung naka-imbak na pagkain sa rep. Yung iba, yung bagong damit, bagong alahas siguro, no? Or yung pera, no? Pero pag inisip mo, ano ba pinaka-importante? No? Hindi kita pwedeng diktahan, kapatid. Ikaw ang nakakaalam kung ano importante sa iyo. Pero ang sinasabi ng Panginoon at sinasabi ng buhay ni Stephen, ang importante sa kanya ay yung relasyon niya sa Diyos. Na hindi niya ipagpapalit kanino man. Amen? So, if the purpose of my life ay para malugod ang Panginoon sa akin, ano yung mga dapat kong unahin? Yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Amen? Pero kung ang importante sa akin ay puro pera lang o reputasyon lang, mag-iiba yung priority ko. Tama po ba? Diba? Hindi ako sasama sa mga gawain. Hindi ako sasama sa mga Sunday service, Bible study, o hindi ako maglilingkod sa Panginoon kasi hindi naman importante sa akin eh. Yun ang pagkakaunawa mo sa buhay. Pero pag lubos mong naunawaan, ang purpose ng mabuhay ay sa Diyos, ang mamatay ay pakinabang, uunahin mo talaga si Lord. Amen? Kahit meron kang, alam mo yon, mga bagay-bagay na parang sa tingin mo importante, ang una-una talaga importante, si Lord. Amen? So, ano ba yung sinasabi sa buhay ni Stephen? No? Na sinulat mismo ng Panginoon, by the power of the Holy Spirit, ginabayan siya hanggang sa dulo ng kanyang buhay, he is full of the Holy Spirit. At sumunod siya sa Panginoon. Nakita niya, sabi doon, tumingala siya sa langit, nakita niya yung kalwalhatian ng Diyos. At sa atras tayo. Sabi sa verse 55, at nakita niya ang kalwalhatian ng Diyos. At sino yung nakita niya? Si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Sa verse 56. Ang sabi pa doon, kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Bago siya malagutan ng hininga, nakita niya yun, mga kapatid. Mababasa natin sa Biblia, Jesus is seated at the right hand of the Father. Pero doon sa isinulat sa buhay ni Stephen, nakatayo, standing at the right hand of God. Anong sabi sa verse 57? Continue sa verse 57. Tinakpan nila ang kanilang mga tenga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugod si Esteban. Kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang. Sino siya? Si Saulo. No? How can a man still pray for the people? Anong ginagawa ni Stephen habang kinakaladkad siya? Pinagpipray niya yung mga kumakaladkad sa kanya. Sino dito yung may pananampalatayang ganun? Yung mga naninira sa yung pinagpipray mo. Amen. Amen. No? Sino dito yung gustong magkaroon ng ganung pananampalataya? No? Yung mga taong bumabato sa'yo, kaya mo ba silang ipanalangin? Amen. 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 Yung mga taong gusto kang bumagsak, kaya mo ba silang ipanalangin? No? Paano mangyayari ang isang tao, ipinapanalangin niya pa rin yung mga taong gusto siyang patayin? No? At sinabi niya sa Panginoon, tuloy natin. Sa verse 59, at habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Jesus. Kanino siya nanalangin? Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. At sa verse 60, ang sabi niya, lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi nito ay siya'y namatay. No? Papaano ng isang tao nagawa niyang patawarin yung mga taong papatay sa kanya? Papaano pong mangyari yon?
Nangyayari lang po yun kung ikaw ay puspos ng banal na Espiritu at lubos ang iyong pananampalataya sa Diyos. Amen. Glory to God. Amen? Hallelujah. Nakita niya ang Panginoong Hesus nakatayo. No? Wala yung focus niya sa mga bumabato sa Kanya. Yes. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-focus sa mga bumabato. Amen? Huwag kang mag-focus sa mga bumabato o sa mga nagtatangkang bumato sa iyo. Ang focus ni Stephen, nakatingala siya sa langit. Ang focus niya kay Jesus. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, focus on the Lord. Amen. At bakit niya nakita si Jesus na nakatayo? No? Basahin mo natin yung Luke 22:69. Sabi doon, the Son of Man will be seated. Will be seated. Sabi doon, ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. No? At sa Colossians 3:1, ang sabi doon, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Nakaupo eh. Marami pong verse sa Bible, nakaupo po si Jesus. And papaano nangyari nung mamamatay na si Stephen, ay tumayo si Jesus. Sa tingin niyo, bakit tumayo si Jesus? Huh? Yes, kumbaga, dahil sa kanyang lubos na pananampalataya, ay napatayo ang Panginoong Hesus. At hindi lang ang Panginoong Hesus, ang mga anghel mismo. Winelcome siya. Amen. Amen? Dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. No? Na hindi siya bumitaw. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibitaw. Amen. Mabibitaw sa Panginoon. No? In short, sinasabi ni Jesus, you are most welcome. No? In heaven, in my kingdom. Well done, good and faithful servant. No? Napaka-importante po nitong verse na ito kasi makikita mo talaga, first mention, si Jesus tumayo. No? Sino dito ang kanyang panalangin na balang araw, bago ka pumasok sa langit, makita mo si Jesus nakatayo? Amen. Sino dito yung gustong ganun yung maranasan? Amen. Amen. Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. No? Bibihira po yung makakaranas nun. Makita mo, nakatayo si Jesus. Wini-welcome ka. Kung hindi ka puspos ng banal na Espiritu, hindi mararanasan ng isang tao yun. No? Kaya ang panalangin natin lagi, mga kapatid, no? His will be done. No? Na hindi tayo yung masunod, si Jesus ang maghari sa atin. No? Ang tanong sa sarili natin, tatayo kaya ang Panginoong Jesus kapag ako ay pumasok sa langit? Balang araw? No? Will Jesus stand when you see Him someday in heaven? No? There is only one way, mga kapatid. No? Para makasigurado tayo na kay Jesus tayo uuwi. There's only one way. Be filled with the Holy Spirit. Full of faith and power. No? It's not about your religion. It's not about yung nakaraan mo, kung anong pagkatao mo ngayon. It's about sa plano ng Diyos sa buhay mo, na masunod sa buhay mo. Amen? Kaya nga, live life without regrets. Todo sa Panginoon. Amen? Sabihin mo, dapat sa katabi mo, itodo natin para sa Panginoon. Kaya nga, sabi doon, Stephen is full of faith. Everybody say, full of faith. Meaning, that man is controlled by his faith. Amen. Nabubuhay siya sa pananampalataya. Alam niyo ba, maraming tao, iba yung pumupuspos sa kanila. Hindi faith. Yung iba, full of anger. Yung iba, full of envy. Yung iba, full of loneliness. Alam niyo ba, maraming ganon? Pero anong nais ng Panginoon? You must be filled with the Holy Spirit. Amen. Amen.
Kasi kapag nabuhay ka, halimbawa, you are full of anger, no? Ano ang mangyayari sa buhay mo, mga kapatid? You will be controlled by your temper. Maraming tao full of themselves, ma-pride. Amen? Meaning, gusto niya siya yung center of attraction, center of the universe. Marami pong ganun. Pero pag ikaw ay full of faith, ang gusto mo laging ma-center ay si Jesus. At wala na pong iba. Amen? Kaya nga, you cannot live to the full apart from the Lord, apart from the Holy Spirit. Kaya po, araw-araw, step by step, day by day, pray to the Lord, ask the Holy Spirit for guidance, for wisdom, knowledge, and understanding. Amen. Para makontrol ng Diyos ang buhay mo. Amen? Sino dito yung pinagpapakontrol siya sa Panginoon? Halimbawa, nagagalit ka. O halimbawa, parang meron kang desisyon na importante. Sino dito yung ipinagkakatiwala niya sa Diyos yun? Amen. Amen? Yun yung tinatawag na full of faith, no? And the Spirit of God, our faith is a daily choice. Choice mo yun. Kung papansinin mo ang Holy Spirit o hindi. Bukas. Marahil ngayon, dahil Sunday, talagang pinapansin mo ang Panginoon, nakikinig ka sa Holy Spirit. Pero paano bukas, Lunes? Amen? Makikinig ka pa rin ba sa Kanya? Kaya nga, faith is a choice. You need to make a choice every day. Amen? Every day. Susunod ba ako sa Diyos o susundin ko yung sarili ko na yung kayabangan ko? No? Saan tayo susunod? Amen? Every day, you must come to Jesus. Amen? Enter His gates with thanksgiving. Pasalamat ka sa Panginoon. Kahit matindi ang pagsubok, kahit maraming problema, come to Jesus, worship Him, give Him honor, give Him thanks. Amen po, mga kapatid. You must live a life of surrender. Everybody say surrender. At dapat aminin mo sa Panginoon, Panginoon, hindi ko kaya kung wala ka. Sino yung araw-araw inaamin niya, Lord, hindi ko kayang gawin ito kung wala ka. O sino dito yung may yabang sa sarili, kayang-kaya ko to. Ang galing mo talaga, self. Sino dito yung ganon, no? Yan talagang galing ko. Alam ko, matalino ako, graduate ako eh. Marami akong pera, kayang-kaya ko to. Hindi yun full of faith. Ang tawag doon, full of yourself. Amen? Kaya araw-araw, kapatid, aminin mo sa Diyos, confess mo sa Lord, Lord, I need you in my life. Araw-araw, it's your choice. Amen? Make a choice to entrust, ipagkatiwala kay Jesus lahat ng problema mo araw-araw. Pagkatiwala sa Panginoong Hesus ang lahat-lahat sa puso mo, kabigatan o anumang mga bagay araw-araw. Amen? Unang-una talaga, you seek first the kingdom of God and His righteousness. And all, everybody say all. Ayan. Pag sinabing all these things shall be added unto you, hindi lang yung mga material na bagay yun. Lahat na spiritual na bagay, wisdom, knowledge, understanding, guidance, divine protection, divine intervention, provision, lahat nandoon kapag inuna mo ang Diyos. Amen? Naniniwala tayo, the Lord God is working, still working today through the Holy Spirit. Amen? Sa buong mundo. At ang calling natin, highest calling is to be Christ-likeness. Amen? To be Christ-like. At sa biyaya lang po ng Diyos, dapat tayo mabuhay. Amen po, mga kapatid. Marami tayong may encounter na problem katulad ng nangyari kay Stephen. Wala pa nga ata tayo sa kalingkingan nung nangyari sa kanya. Grabe kinaladkad, no? Tapos pang binaon sa lupa. Sino yung nangunguna sa persecution nung time na yon? Si Saulo. At sino si Saulo? Nung mga next chapter na nung nangyari kay Saulo, naging Pablo. Na bago rin ang buhay niya. Kaya yung mga taong masasama na kakilala nyo ngayon, ipag-pray nyo lang. No? Wala namang imposible sa Diyos eh. Yung mga nagpe-persecute sa'yo, yung mga bumabato sa'yo, ipag-pray mo. Amen. And ma-amaze ka, someday, sila ay tatayo para sa Panginoong Jesus. Amen. Amen.
Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Grabe ang kilos ng Lord. No? Kaya nga, you need to obey the Holy Spirit daily. Amen. Hindi porket sumunod ka sa Holy Spirit ngayon, kapatid, ay bukas, andun pa rin yung kanyang gabay at patnubay. Hindi po yun ganun. Nais ng Lord, araw-araw, Amen. tayong lumalapit sa Kanya. Amen? Hindi porket umattend ka ng Sunday service ngayon, ay isang buong linggo na yung provision ng Panginoon at yung Kanyang pagkilos. Hindi. Kailangan araw-araw. Amen? Hindi naman tayo exempted sa mga problema. Yes. Tama po ba? Kaya kung araw-araw may problema, dapat araw-araw lumapit ka sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Problems, trials, there are the signs, there are the signals na dapat kang lumapit sa Panginoon. Amen. Bibigyan ka niya ng kapangyarihan. Ano po yung ating title? Full of faith and power. God will give you power. Everybody say power. Power. Ayan. No? He will give you way, no, or power para mapagtagumpayan ang lahat ng iyong hinaharap na problema. Amen. Marami tayong may encounter na problema. Minsan yung ating mga panalangin hindi pa nasasagot. Sino dito yung may mga unanswered prayer? Amen. Amen. Itaas yung kamay, yung mga may unanswered prayer pa. Ayan, amen, no? Yung mga hindi pa sinasagot yung panalangin. Amen. Sino dito yung nagtitiwala sa Lord na alam niya yung timing kung kailan sasagutin? Amen, no? Alam po ng Panginoon at the right time, at the right place, kung paano po sagutin yung ating mga panalangin. No? Sometimes, meron tayong mga karamdaman, o meron tayong sakit karamdaman, pinapanalangin natin sa Panginoon, hindi pa rin sinasagot. Tama? Pero doon mo nga mapapakita kung nananampalataya ka talaga sa Panginoon. Amen. Ano po yung title natin? Full of faith and power. No? Hindi porket may sakit ka o may karamdaman ka, ibig sabihin mawawalan ka ng pananampalataya. Hindi yun. Mas lalo pa nga ginagamit ng Panginoon yun para tumaas pa ang iyong pananampalataya. Ang purpose po ng mga problema sa buhay, ng mga pagsubok sa buhay, ay para pataasin ng Lord yung iyong pananampalataya. Amen. Kaya, habang may problema, lalo kang lumapit sa Panginoong Jesus. Amen. Yun po mga kapatid ang napakahalaga. Don't ever give up because God is in the midst of your problem. Si Lord ang lumikha sa iyo, si Lord ang nakakaalam kung ano ang pinakatamang solusyon sa problema mo. Amen. Problema sa pamilya, problema sa pag-aaral man yan, sa trabaho, no? Problema sa pera, problema sa relationship, problema sa mga kaibigan. The Lord is in the midst of the problem when you put your faith in Him. Amen. Kaya nga it's your choice, kapatid. Pili ka. Ikaw yung gagawa ng paraan o si Lord yung gagawa ng paraan? Sino dito yung sinasabi niya, naniniwala siya si Lord ang gagawa ng paraan? Amen. Amen. Pero yung pananampalataya natin, syempre may kasamang pagkilos yun. Yes. Amen. Hindi porket sinasabi ng Bible, si Lord yung gagawa ng paraan, eh wala ka nang gagawin. Meron po tayong gagawin. Tama po ba? No. So, ganun po yun mga kapatid. Araw-araw tayo lumalapit sa Panginoon. Doon natin mapapakita yung ating pananampalataya. He has a purpose at hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Minumold niya yung character natin dahil marami pa tayong immaturity. Sino dito yung inaamin niya marami pa siyang immaturity? Sino dito yung inaamin niya minsan o madalas isip bata siya? Sino dito yung inaamin niya madalas nagkukulang ka sa Panginoon? Amen? He is molding your character through the Holy Spirit. No, inaayos ng Lord yung mga decision mo sa buhay, 'di ba? Na ano ba, ibibili ko ba ng alak o ibibili ko ng bigas? Ibibili ko ba ng iyosi o ibibili ko ng mas importanteng bagay? Amen po mga kapatid. So the Lord is molding our character. He is always there to guide you. Pero hindi niya pakikialaman yung free will mo.
Pero sasabihan ka niya, wawarningan ka niya, bibigyan ka niya ng pangaral. Amen? Sino dito yung tinatanggap yung pangaral ng Diyos? Hindi po ito galing sa akin. Lahat po tayo pinapangaralan ng Panginoon. Ngayon, kung hindi ka makikinig sa pangaral ng Panginoon, hindi lang sa pangaral ng magulang mo, kung hindi ka makikinig sa pangaral ng Diyos, kapatid, yun ay kapahamakan ng dulo. Sabi sa Biblia, there is a way that seems right unto a man, but at the end is destruction. Akala ng mga tao yung kanilang mga ginagawa sa buhay, akala nila tama. Pero pag binase mo pala sa salita ng Diyos, mali pala. Kaya napakahalaga ng pangaral o pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Basahin po natin Acts chapter 6 verse 9 to 10. Nakita po natin dito, no, sa buhay ni Stephen, no, or ni Esteban, he experienced oppositions. Everybody say oppositions. O yung mga kontrabida sa buhay. Sabi doon, minsan nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya. Isipin mo yung mga relihiyoso pa, no? Yung nakipagtalo sa kanya. Na binubuo ng mga Hudyong taga Cyrene, Alejandria, Cilicia at Asia. Ngunit hindi nila kayang salungatin ang karunungan o yung talino, kaloob ng Espiritu kay Stephen. Kapag meron ka pong wisdom from above, kahit sino pa ang umaway o manira o mag-persecute sa iyo, hindi ka nila kayang itumba. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nila kayang itumba. Alam mo kung bakit? Kung nagtitiwala ka sa Panginoon, kung kasama mo sa buhay mo ang Panginoon, lagi kang lumalapit sa Panginoon, kahit anong oposisyon, hindi ka nila kayang itumba. Amen? Kaya nga sinasabi, different people began to argue, nakipag-argumento kay Stephen. Hindi nila kaya si Stephen. Anong sabi sa verse 11? Kasi hindi nila kaya si Stephen, anong gagawin ng ibang tao? Gagawa sila ng paraan para mas lalo kang pabagsakin. Kasi hindi ka nila kaya sa wisdom sa talino Kaya't lihim nilang sinulsulan ang mga lalaki na magpatotoo laban sa kanya ng ganito. Narinig namin nilalait ni Stephen si Moses at ang Diyos. At sabi pa sa verse 12, sa gayon, naudyukan nilang magalit kay Stephen. Ayan, sisiraan ka sa ibang tao. Kasi hindi nila kaya yung wisdom mo Sisiraan ka sa ibang tao, sisiraan ka pa doon sa mga mas malalaking tao. Ang mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan, siya'y sinunggaban nila at dinala sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Para hatulan, para i-judge. Bakit? Dahil si Stephen, nagsasabi lang naman siya ng totoo. Nagpapaalala siya ng totoo sa salita ng Diyos. Pero maraming nagalit at sumalungan sa kanya. Hindi nila kaya yung talino ni Stephen, kaya't anong nangyari? Siniraan at sinulsulan nila yung mga may kapangyarihan para sunggaban si Stephen. Pero sumuko ba si Stephen? Bumitaw ba siya kay Lord? Sinabi niya ba, Lord, akala ko ba totoo ka? Bakit mo ako dinala sa sitwasyon na to? Sino dito yung may ganong pananampalataya? Na parang kino-question mo si Lord, Lord, akala ko ba mahal mo ako bakit marami ka akong problema? Alam mo ba yung sagot doon, mga kapatid? Dahil may purpose ang Lord sa mga problemang yan. Gagamitin yung mga problemang yan, yung mga trials na yan, para mas maging pagpapala ka sa ibang tao. At para mas maging maliwanag sa iyo, sa buhay mo, na ang Diyos lang talagang makakatulong sa iyo. Amen? Kaya mga kapatid, sa buhay ni Stephen, sa kabila ng kanyang mga naranasang mga ganoong grabe, kinaladkad, sinunggaban, talagang nilait at pinagbintangan, hindi pa rin siya bumitaw sa Panginoon. Sa verse 13, ano yung akusasyon sa kanya? Sabi dito sa verse 13, yung accusation kay Stephen, sabi dito sa version ng Tagalog, sa verse 13, ikalawang pagpunta nila, nagpakilala si Jose, Sabi doon, a false witness which said, this man ceased not to speak blasphemous against
this holy place and the Lord. So ano yung akusasyon kay Stephen? Binabastos niya yung templo at yung holy place, no? At sinasabi, nagsasalita siya ng mga hindi magaganda or blasphemous words. No? Yun yung akusasyon sa kanya. Totoo ba yun? Hindi. Nakita niyo ba nag-react si Stephen? Sabihin mo sa katabi mo, kung hindi totoo, huwag kang mag-react. Yes. Amen. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, kung hindi totoo yung akusasyon sa iyo, huwag kang mag-react. Hindi naman pala totoo eh. Yes. Diba? Bayaan mo si Lord ng kumilos. No? Kaya nga, si Stephen, sa tingin mo, anong ginagawa ni Stephen ng mga panahon siyang pinagbibintangan? Nananalangin siya. Amen? Hallelujah. And, sinasabi sa kanya, kahit maraming naninira sa kanya, nagsasabi pa rin siya ng katotohanan at hindi niya dinideny yung katotohanan. Amen. Amen po, mga kapatid. Kaya napakalaga sa atin, yung katotohanan na siya dapat nating panghawakan, mga kapatid. Amen. Yun po ang nais ng Panginoon. We must be full of faith and hindi tayo nabubuhay sa kung anong sabihin ng ibang tao sa atin. Amen po. Kaya God is still at work today. Tinatawag niya ang bawat isa sa atin na tumayo sa ating pananampalataya, no, sa anumang klaseng pagsubok. Huwag tayong bumitaw sa Panginoon and people will see how great is our God. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa kaduluduluhan ng buhay mo, ang nagmamatter lang, hindi yung mga komento ng ibang tao, kundi kung ano yung puso na nakikita ng Diyos sa iyo. Amen. Kaya it's high time to admit sa Panginoon, sino dito yung gusto talagang umamin, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Amen. Sige po, tayo tumayo ngayon. I want to invite each and every one of us, and as we sing to the Lord, na